Handa ang Armed Forces of the Philippines katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Nakasuhan ang mga patuloy na magpapakalat ng fake news patungkol sa militar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Walang na-monitor ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang hanay na nagsusulong ng military junta sa gitna ng patuloy na issue sa politika. Kasunod din ito ng pahayag ni Senador Ping Lacson na may ilang retiradong sundalo na lumapit sa kanya para sumama sa junta, bagay na kanyang hindi sinang-ayunan. Muling iginiit ng AFP ang kanilang pagiging tapat sa konstitusyon, kaya't hindi sila nakikibahagi sa itinutulak ng ilan na military-backed reset na pamahalaan. Wala pong puwang sa Republika ang extra-constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game, no, na pwede pong nating i-restart. So I would go back to that premise na wala pong restart plot within the Armed Forces of the Philippines. When we use a chain of command, loyalty to the chain of command, it's not just loyalty to the who sits on top, but basically it's the structure of these commands that are being followed. Nakahanda naman ang sandatahang lakas na makipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Philippine National Police kaugnay ng pagsasampa ng reklamo laban sa mga patuloy na nagpapakalat ng fake news sa militar para mag-udyok ng gulo gaya ng umano'y personal allowance increase ng AFP chief at 15 billion pesos na Ghost Project sa AFP. Ang trabaho po ng AFP ay magtanggol ng bayan, not to fact-check recycled videos. Pero kung may mali, kailangan po namin itong ituwid. Allowance increase for only one person? Hindi po. Every AFP personnel ang tinutukoy sa 2024 video. And as for the 15 billion ghost projects, malinaw po, DPWH ang may hawak ng TICAS funds. Wala pong multo sa AFP. Samantala, patuloy ang tungkulin ng AFP sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, 30 barko ng People's Liberation Army Navy ng China at China Coast Guard ang namataan sa Bajo de Masinloc, Escoda Shoal, Ayungin Shoal at bisinidad ng Pag-asa Island. Inaasahan naman ang pagbaba ng bilang dahil sa posibleng maging epekto ng bagyo hanggang sa West Philippine Sea. No untoward incident, no coercive and aggressive actions were monitored, but the illegal presence is still there. At any one time, we have an ongoing patrol on air and at sea. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.